Biyahing langit nga ba ang kanilang ahon rito dahil 10 sila dito pero pakalasan at patiisan sila dito kung sino ang unang susuko o susuka sa kanilang ahon ngayon ninyo, Lem. Bumibitaw na siya rito dahil binanata ni Jandri Bukat yung kanilang breakaway. 10 sila dito at sa patag. Nauna na si Corpus pero pagdating sa ahon dito nga ay nabutan siya. Napakatindi, napakatibay at baga. Sa baga talaga kailangan rito para ikaw ay makakausad. Sariling sikap ang kailangan mo kahit tutok ka dyan. Kapag hindi ka talaga climber, mahihirapan kang umusad sa kanilang ahon. Pero kapag ikaw ay marunong magdalas sa pagre-recover mo dito, makakausad rin ang mga sprinter din ha. At si Corpus isang sprinter, kasama naman si Pacquiao, kaya nahirapan silang umusad at sumabog ang kanilang breakaway. 10 sila dito. Pero ito ay kalat-kalat na talaga sila dito, patiisan at pakalasan. Jandri Bukat, Ninyo Lim at kasama ito si Ryan Tugawin na nasa harapan at si Rodney. Grabe, napakatibay. Biyahing langit nga ba dito dahil natatanaw nila na talaga ang patagilid na daan at ito yung dalawang breakaway natin. Ryan Tugawin versus Rodney Fernando ng Team B Pharma. Itong aabangan natin kung sino kaya sa kanilang dalawa ang mananalo. Unang bumanat si Ryan Tugawin, sumunod naman itong si Rodney Fernando ng Team B Pharma. Napakatibay ang tuloy ng dalawa. Sprinter versus climber, sino kaya mananaig rito ha? Si Ryan Tugawin isang sprinter pero meron din siyang kakayahang umahon, pero nagdidepende rin kung gaano nga ba katarik yung ahon na yan. Pero ang sabi nila dito ay biyahing langit raw ang kanilang ahon rito. Pero makikita natin rito na si Ryan Tugawin talagang ginapangan niya. Kung baka diskarte lang siguro ang kailangan, pero kailangan mo rin talaga mag-i-ensayo rin. Kahit sprinter ka, kailangan mo meron ka talagang pang-ahon. Wala nang imikan yung dalawa dito, pero si Ryan Tugawin ang nagpoporsige rito. Magdadala rito sa kanilang dalawang breakaway dahil alam niya na kailangan niya nga dalhin to para hindi dumikit rin ang mga climber na nasa likod pa. Grabe yung dalawa rito. Rodney Fernando nakadikit dito kay Ryan Tugawin dahil kinakargahan ni Ryan Tugawin at si Rodney rin dito hindi rin siya nagpapaiwan dahil dalawa na dito yung kanilang breakaway. 10 sila pero nagkalasan dahil binanatan ni Jandri Bukat. Si Corpus nauna sa patag pero pagdating sa ahon, doon naman siya naiwan dahil kapag wala ka talagang pang-ahon, napakahirap talagang tiisin. At subukan dito ni Rodney na talang dalhin, pero si Ryan Tugawin rito parang hindi siya kampante na baka aabutan pa sila dahil kapag babagal sila dito, pwedeng aabutan sila ng ating grupo. At si Pascual, asan kaya siya? Baka nag-ensayo pa siguro dito dahil hindi pa natin nakikita rin si Pascual dito na umusad sa ahon. Kaya sprinter at climber pa ang nandyan sa harapan at Ninyo Lim pataasan. Talaga sila ng cardio siguro dito ha. Dahil kapag ikaw ay naubusan talaga na mahirapan ka ng umusad, kaya isa-isa silang umaahon. Di ka talaga pwedeng tumutok. Sariling sipag mo talaga at tiis ang kailangan. Jandri Bukat. Andito na naman si John Paul Laurita. Grabing tiis kapag bibiglain mo rin dyan. Kapag ikaw ay nabunsol, kasama rin si Warren Bordeos, hindi ka rin yan makakausad kapag biglayin mo. Kailangan dahan-dahanin mo rin talaga. At andito na si Pascual kasama si Boots Ryan Kayubit, AJ Azor. At si Pacquiao binakuran na. Etong si Pascual ngayon, pero si AJ Azor dito nahirapan siyang umusan isang climber. Pero kapag ikaw ay wala rin sa kondisyon, medyo mahirapan ka rin talaga. Sasabi nila na biyahing langit raw ang kanilang aahunin, patagilid raw talaga. At si Pacquiao binakuran. 3 ang go for gold rito at 2 time excellent noodles. Grabing bantayan to nila dito. At si Pascual dito, wala na rin silang trangkuhan no. Kung ba nag-iisip ka pa na magtatrangko, wala na. Kailangan mo na lang talaga natiisin kung ano yung nasa harapan. Kailangan mong tiyagain rin dahil parehas to sila mga pagod rin. Ito, 17. Pascual, Boots Ryan Kayubit, Pacquiao, John Paul Laurita, kasama si Jandri Bukat. Grabe yung mga ahon nila dito. At dito ay nakakaramdam na rin talaga sila ng pagod rin. Pero kailangan rin nila talagang umusa dahil marami pa sa peloton na kapag dumikit rito baka mabulabog pa sila, kaya mga climber. Pero may sprinter dito kaya no.
napasama si Pacquiao dahil sumabit siya kanina rin pero bumitaw rin siya at nasa harapan na si Rodney at saka si Ryan Tugawin. Pascual kinakargahan, pati isa na to sila rito. Kinakargahan ni Pascual dito para kumalas yung mga nasa likod. Kaya si John Tribucat, umiiwas siya ng konti rito. Pero alam naman natin na si John Tribucat ay may pang-ahon yan. Pero ito yung mahirap kalaban. Itong si John Tribucat dahil meron tong pang-remate. Kaya medyo mahibigat din to si John Tribucat kapag sa loob ng karera dahil condition rin to lagi dahil merong pang-remate at meron pa siyang pang-ahon rin. Kaya nung kinakargahan ni Pascual, hindi siya masyado dumidikit rin dahil alam niya na kaya niyang bumanat rin. Pero meron na nga siyang kakampi na nasa harapan dahil likod-likod na muna siya. At si Boots, Pascual, Pacquiao, John Paul Laurita at kasama naman itong si John Tribucat. Dito nga sila ay magkakaalaman sila dito kung sino ang unang bumitaw rin dito sa kanila. Grabe yung biyahing langit na ahon nila dito. 13 kps na lang sila dito. Napakabigat na lang talaga yan, no? Napakatibay, baga sa baga talaga. Kailangan meron ka talagang ensayo niyan na ahon. Dahil kapag wala kang ensayo sa ahon, ito na ruta na to. Talagang maaga kang bumitaw kagaya ni Corpus sa patag. Nauna na siya. Kaya pagdating sa ahon rito ay dito nga siya naubusan ng gasolina. Pero si Pacquiao, nakikita natin rito na meron talaga siyang pinapakitang ensayo niya sa ahon. Kaya alamin natin kung makakahabol pa ba yung iba. Andito nga ang mga climber ngayon. Christian Carlos ng Team Bike Forsake. Ito yung mga malalakas noon. Grabe, nakikipagsabayan sa ating mga open pro talaga itong amateur natin dahil ahon to. Yung mga climber dito sila ang kayang gumawa ng tiis, diskarte. Siyempre parehas to sila mga pagod. Pero kapag climber ka dito, ikaw yung mayroong kakayahang umusad kung paano mo tiisin yung hingal mo, yung pagod mo. Ang iwasan mo lang talaga dito na huwag mong biglain para hindi ka pulikatin at hindi iinit yung hita mo rito. Pero siyempre ito, nagkalasa na sila dito. Pacquiao, bumitaw na rin. At si Boots, grabe. At si Pascual, nakatakas. Second group natin to. Kasama si John Paul Laurita, climber versus climber tayo rito. Pero nasa harapan na si Ryan Tugawin. Kasama si Rodney Fernando ng Team Beer Parma. Grabe yung mga ahon talaga dito. Nakikita natin na climber talaga ang mag-i-enjoy. At sprinter versus climber. Sino kayong lamang sa kanila dito? At walang forever na sa kanilang dalawa dahil parang magkaaway na sila. Kung kanina, bati-bati sila ngayon, medyo magkahiwalay na sila sa kanilang breakaway. Dahil siyempre wala nang imikan to gawin. Gusto na siguro niyan tapusin pero malayo pa ang finish line. Dahil si Ryan Tugawin, kapag ito ay nasa finish line, talagang re-remate at re-remate. Pero inabot silang Ryan Tugawin dahil naligaw silang Rodney Fernando. Napakaliwa sila. Diretso pala sana. At sila Joseph Pura rin, dumikit din. Marami na sila dito sa kanilang breakaway rin. Kaya alamin natin kung sila ba lahat tatapos rin rito dahil kanina sayang yung breakaway nila Ryan Tugawin. At nandito medyo naipit pa nga sa traffic tayo rito. At si Tugawin nasa harapan kasama itong si Joseph Pura, Christian Carlos, Warren Bordeos, Boss Ryan Cayubit. At marami sila dito dahil maraming dumikit nga gawa nung naligaw sila sa kanilang breakaway. Pero si Ryan Tugawin nandito na naman lagi sa harapan dahil alam niya na talagang kailangan niyang manalo dito dahil sayang yung kanilang dalawang breakaway. Kung hindi sila naligaw, malamang rimatihan yung kanilang dalawa sana. Pero dahil naligaw sila, kaya ito abangan natin kung sino ang mananalo sa rito. Ito, papasok na naman tayo sa mga channel. Siyempre, yung ating mga amateur, nakikipagsabayan sila rito dahil yung kanilang ruta ay ahon. Kaya ang mga climber na amateur, kaya nilang sumabay. Pero siyempre, kailangan lang talagang tiisin kung ano ang speed rin sa mga pro. Dahil ang mga pro ay nandun na yung kanilang mga tiis Dahil parehas naman kayong sumipa. Pero doon kasi sa maintain yung tiis at bumanat yung dalawa. Ay naghahabol si Rodney ngayon, sumabog na naman. Binanatan kanina ni Boots, dalawang Ryan ang nasa harapan. Kaya si Rodney kailangan niyang tiisin dahil kapag hindi niya tiisin,
Masasayang talaga lalo yung kanilang dalawang breakaway dahil panalo na sana. Natalo pa. Kaya ito ay tiniis rin ni Rodney Rubikit kila Ryan, dalawang Ryan, si Boots at Tugawin at Rodney the 3-man breakaway. Sino kaya mananalo sa kanila dyan? Na kay Ryan, na kay Boots at biglang bumanat pagkadikit. Nako, binanatan dito ni Rodney, kaya si Boots dito kailangan niyang habulin ngayon at Tugawin nasa likod. Kapag hinayaan nilang aagwat lalo to, si Rodney baka makakawala to dahil isang climber din itong si Boss, pero may kasamang sprinter na may pang-ahon naman, kaya abangan natin kung makakawala na ba ng tuluyan. At binanatan rin ni Ryan Tugawin itong si Boots, kaya dalawa na naman pa. Ito, sila pa rin dalawa talaga nagsama rito. Kung kanina ay silang dalawa, ngayon balik na naman sa ating dalawang breakaway kasama si Rodney Fernando at Ryan Tugawin, pero hindi sumusoko etong si Boots. Talagang pinapatibay talaga niya dito na kailangan niyang tiisin na muna dahil grabe yung kanilang mga baratan. Patiisan sa ahon dahil naisip na rito na climber yung isa, pero biglang bumanat si Boots at Ryan Tugawin. Humahabol at saka si Rodney. Ito na si Ryan Tugawin sa kaliwa. Dumanat, tumago si Ryan at tinagos pa si Boots ni Rodney dahil tinamaan na ng pulika to. Umagwat pagkalikit dito ni Boss, bigla niyang binanatan rito, pero si Ryan Tugawin talagang tiniis niya rito dahil naisip niya rito kailangan kong banatan para hindi na masayang yung ating breakaway kanina, kaya tumago si Tugawin at tinagos naman ni Rodney etong si Boots dito dahil pinulikat na talaga sa ahon ang biyahing langit. Grabe, patibayan sa baga.